Simula po nung inumpisahan natin ang pagpapalabas sa mga video na tumatalakay sa mga paksa tungkol sa pananampalataya at liturhiya, marami pong katanungan ang nasagot. Subalit, habang may mga nasasagot na katanungan, dumarami rin ang mga katanungan ng mga netizens na sumusubaybay sa ating page. Ang itanong mo kung bakit kay Monsignor Andy. At upang sagutin ang ilang mga katanungan ng ating mga netizens, inihahandog namin sa inyo ang The Bucket List. Sa segment na ito, makakasama natin ang pinagpipitagan natin at iginagalang na kura paroko ng San Agustin, Baliwag, Bulacan. Batikang tagapagturo ng liturhiya sa Pilipinas, mga kaibigan, Monsignor Andres Valera. Mons Andy, para po sa ating unang katanungan, ang ating pong netizens na nagpadala ng kanyang tanong ay nagmula po sa Manila. At dahil po katatapos lamang ng undas, ay related ang kanyang tanong para sa ating bucket list. Ang sabi po ni Josh Fernandez ay, magandang araw, Monsignor Andy. Maraming salamat po sa mga mahahalaga at magagandang kaalaman na ito patungkol sa ating pananampalataya. Ang tanong po niya ay kung totoo po ba na ang celebration ng All Saints Day ay hindi talaga sa November 1. Sinasabi na may Santo Papa daw po na inilipat ito sa November 1 dahil nakikita niya ang mga tao na nagdadamit ng nakakatakot sa gabi ng October 31 hanggang November 1. Mayroong katotohanan sa narrative, pero meron ding hindi. Oo, totoo na ang orihinal na kapistahan ng mga santo ay hindi November 1. Ito ay May 13 dahil ipinroklama ni Papa Bonifacio ika-4 yung Pantheon bilang simbahan sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga santo. Inilipat ang kapistahan ng November 1, hindi dahil may nakita ang Papa mga nagdadamit ng iba't ibang mga maniningning at kung ano-ano pang mga damit, kundi dahil sa Inglaterra ay ang pagdiriwang ay November 1 nila ginawa. At ito'y nakalagay sa tinatawag nilang Sarum Missal. Kaya nga mula sa Inglaterra, dahil yung Inglaterra noon ay kasama ang Ireland na maraming Katoliko, ito'y kumalat. At ang simbahan ko minsan ay pinaglilipat-lipat ng mga kapistahan, kaya ito'y inilipat ng Papa sa November 1. Ba't ko sinasabing mayroong hindi totoo sa narrative? Ang hindi totoo sa narrative na ito yung pagdadamit. Pagkat pagpupunta ka sa kasaysayan, yun din ang pinagpapasalamat ko kasi ito yung una kong napag-aralan, church history, ay makikita mo na bihira ang nakapagdadamit doon ng iba't ibang damit. Napakamahal ng damit. Kaya pare-pareho lang, walang magdadamit sa mga araw na ito ng iba-ibang costume. Dahil kung titinan mo yung mga last will and testament ng mga hari at reyna, ang mga damit nga, pinamamana nila dahil sa kamahalan ng mga damit ng panahong yaon. Kaya walang ng mga raming nakapagko-costume noon. At yun ang hindi totoo. Gagamitin ko na rin yung pagkakataon ito para alalahanin yung pangalawang pista. Ito yung November 2 para sa mga Yumao. Ang original ding pista ng Yumao, pagkaparangal sa mga Yumao ay sa February 22 sa Roma. Ito yung tinatawag nilang Parentalia. Kaya yung mga Romano pumupunta sa simenteryo, may daladalang silya, kakain sila, bakante yung silyang isa. At bubusan nila ng alak at aalalahanin yung namatay na kapamilya, lalo na ang magulang, kaya ang tawag ay Parentalia. Ito naman ang ginamit natin at ginawang Chair of Saint Peter. Para alisin yung pagpuprosesyon ng mga upuan sa sementeryo, ay ang pinalit ay ang luklukan ni San Pedro. Yung November 2 ay nagsimula sa monasteryo noon at yun ay mayroong isang monasteryong kinilala sa buong mundo. Ito yung monasteryo ng Cluny ng mga Benedictine. At doon, ang mga monghe inaalala yung mga Yumao at isinunod na nila ito sa November 1. Kaya po, ang talagang araw para sa mga Yumao ay November 2. Ang araw para sa mga santo ay November 1.
Ako din po kasi, Mons, nung bata ako, lagi kong tinatanong yan, no? Kaya ngayon maliwanag din sa akin at sana naging maliwanag din ito dun sa nagpadala. Mons, ang ating pong huling katanungan ay ito po ay nagmula kay Elmer Simulata, mula po ito sa Kalumpit, Bulacan. Ang kanya pong tanong ay, tanong ko lang po sana, yung po bang mag-asawang namatay na nasa langit na ay magkakilala pa din po kaya sila doon? Maganda ang tanong mo, Elmer. Kasi mayroong kasurugtong na tanong yan at itinanong din kay Kristo sa Biblia. Oo, makikilala mo. Kasi yun ang sinasabi natin sa dasal para sa mga yumao. Magkikita-kita muli tayo. Subalit ang pangalawang tanong ay, siya po ba'y magiging asawa ko pa? Pareho pa po ba ang aming ugnayan sa isa't isa? At yan ay tinanong din kay Kristo at ang binigay na kaso ay mayroon daw babae na pangasawa na sunod-sunod ang 7 magkakapatid. Paano pag dumating sa langit, sinong asawa ng babae? Ang sagot ni Kristo ay, wala nang pag-aasawahan sa langit. Ano ang dahilan? Iba na ang ating ugnayan. Ang ating ng ugnayan ay nakabatay sa pag-ibig sa Diyos at pagharap natin sa Diyos ng harap-harapan. Kaya nga, kumbagay sa langit ay makakamit mo ang kapuspusan ng pag-ibig. At ang kapuspusan ng pag-ibig ay hindi mo makukuha sa isang tao. Ito yung makukuha mo sa Diyos. Kaya nga, bagamat tayo magkikita-kita, magkakakilala pa rin, pero iba na ang ugnayan. Pangalawa, iba rin ang ating katawan sa wakas ng panahon. Ang sabi ni Apostol San Pablo, ito'y isang katawang maluwalhati. Hindi na itong katawang nabubulok. Kaya huwag kang mag-alala. Maski mga magulang mo ay makikita mo kung sila'y nasa langit. At yan ay maganda, Elmer, pero iba-iba na rin ang ating ugnayan. Ang ugnayan natin ngayon nakabatay na kay Kristo. Ako mga kaibigan, napakadami na lang po ang ating nalaman mula kay Mons Andy. Kaya patuloy po kayong magpadala ng inyong mga katanungan para po sa ating The Bucket List. At lahat po yan ay sasagutin isa-isa ni Mons Andy para pa rin po sa ating segment na The Bucket List. Muli po mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong nais malaman o kung kayo ay mayroong mga tanong, kayo po ay patuloy lamang na magpadala sa ating pong page. At ang ito po ay ang itanong mo kung bakit mga aral sa pananampalataya at liturhiya ni Monsignor Andy Valera. Tandaan po natin mga kaibigan na ang kapuspusan daw po ng pag-ibig ay hindi natin nakukuha sa ating kapwa, kundi ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya po, huwag niyong kalilimutan, ang pananampalataya natin kaakit-akit, itanong mo lamang kung bakit.